Claudine's point of view. Anong sinabi mo sa tita Raquel mo? Tanong ko kay Charlie nang ibalik niya sa akin ang cellphone ko. Hiniram niya kasi ito dahil gusto niyang tawagan sina Raquel. Ngumisi siya sa akin. I told them na magsama sa atin sa beach. You what? Hindi ko napigilan ang pagtaas ng boses ko dahil sa labis na gulat. Agad akong napatingin kay Tyrone sa living room, nakasalukuyang kaharap ang laptop niya para ituloy ang trabaho niya. Dahil sa ingay namin ay napatingin na rin sa amin ang lalaki. Why? Mabilis na lumapit sa kanya si Charlie at kumandong sa hita niya. Daddy, I invited Tita Raquel and Tito Daddy to go with us sa beach, nakangiting sabi nito. Tyrone kausapin ko na lang sina Raquel na. It's fine, putol niya sa sinasabi ko. Kung iyon ang gusto ni Charlie, ayos lang sa akin, casual niyang sagot. Pero ang gastos, nag-aalangan kong sabi. Nakakahiya sa kanya, he's been spending thousands for us, for Charlie. It won't make me poor Claudine. It's just a few thousands, aniya bago ibinalik ang tingin sa laptop. Wala rin naman akong paggagastusan ng pera ko, dagdag niya. Yay, thank you Daddy Tyrone. Masayang sabi ni Charlie sabay halik sa pisngi ng lalaki bago lumapit sa akin. I can't wait mommy. Napabuga na lang ako ng hangin bago marahang tumungo. Ikaw talaga, naiiling kong sabi, bago ko siya dinala sa banyo para mag-half bath at nang makatulog na. Pagkatapos ay bumaba ako sa living room para puntahan si Tyrone. Nadatnan ko siyang tinatapos pa rin ang trabaho niya. Pero nang mapansin niyang palapit ako ay saglit siyang tumigil. Salamat Tyrone, sincere kong sabi sa kanya bago ako umupo sa tabi niya. It's nothing, tugon niya at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Huminga ko ng malalim at hinaplos-haplos ang sariling mga hita, habang naghahanap ng pagkakataon na sabihin ang tunay na sadya ko. Tiningnan ko siya at lumunok ng laway. Tyrone, tawag ko sa kanya. Yep, tugon niya habang nasa laptop pa rin ang tingin. About Cassandra, panimula ko bago huminga ng malalim. She came earlier to see me. Paglalahad ko sa kanya at doon na siya napatingin sa akin. She told me she's letting you go, dugtong ko at hinintay ang magiging reaksyon niya. Oh, isinara niya ang laptop at itinuon ang atensyon sa akin. She did that. Tumungo ako at pilit na ngumiti. Pero hindi ko alam kung seryoso ba siya o hindi, pahabol ko. Baka sinusubukan niya lang ako. I think she is, pagkumpirma niya. She met with me earlier, too, and told me the same thing. She said she's finally calling off our engagement and that she's sorry for trying to ruin our relationship, kwento niya sa akin. So it's true ha? May kung anong kumurot sa dibdib ko, pero hindi ko yun pinahalata sa kanya. Pilit akong ngumiti. That's great then. Success ang plano. Nilaparan ko pa ang ngisi ko para mas convincing, kahit na may parte sa akin na hindi masaya. Tumungo siya sa akin at tipid na ngumiti. Tumitig siya ng ilang saglit bago sumagot. I'll wire you the payment now. But you have to stay for another week, just to make sure she's not fooling us, sagot niya bago kinuha ang kanyang cellphone. Don't worry, that another week is also paid. No, huwag na, mabilis kong tanggi. Isipin mo yan bilang paraan namin ng pasasalamat sa lahat ng magagandang bagay na pinaranas mo sa amin, lalo na kay Charlie. At huwag mong isipin na ipilit, dahil ibabalik ko talaga ang pera sa'yo. Napangisi siya sa sinabi ko. Alright, I won't. Good. Ngumiti lang siya at hindi na kami ulit nag-usap. Pero hindi ako mapakali dahil ang awkward ng katahimikan. Kaya matapos ang ilang sandali, ay muli ko siyang hinarap at nag-isip ng mapag-uusapan. Masaya akong magtrabaho kasama ka Tyrone, sabi ko sa kanya at pilit na ngumiti. Para namang hindi na tayo magkikita. You're still my secretary, right? Anya, and that caught me off guard. Right. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Right, mahinang ulit ko bago nawala ang ngiti sa labi ko. Mabilis akong tumayo at nagpaalam sa kanya, natitingnan ko muna si Charlie kung nakatulog na ba ito ng mahimbing. Pero ang totoo, ay gusto ko lang talagang lumayo sa kanya. Hindi ko mapigil ang questionin ang sarili ko. Dapat nga'y maging masaya ako, di ba? Makakatakas na ako sa wakas. Pero bakit nalulungkot ako? Mabilis na lumipas ang mga araw.
At ngayon na ang pinakahinihintay naming beach trip. Kagabi pa lang, ay halos hindi na mapakali si Charlie. Makailang beses niyang tiningnan ang mga gamit niya, para makasiguradong wala na siyang nakalimutan. Siya ang pinaka-excited sa aming lahat. Ako naman ay pinipilit kong maging excited kahit na sa kaloob-looban ko, ay may kung anong bigat akong nararamdaman na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Medyo matagal na itong nasa loob ng dibdib ko. Handa na ba kayong lahat? Tanong ni Tyrone sa amin. Nakasuot siya ng manipis na white Hawaiian polo, na ipinares niya sa khaki beach short and brown beach sandals. Yes, bibong sabi ni Charlie. Okay, let's go, aniya at lumabas na kami. It's a 3 days and 2 nights beach trip. Sinabi ni Tyrone sa akin na sinadya niya yun para mas ulit niya raw ang panahon na kasama niya ang bata, dahil hindi niya alam kung kailan niya ito makikitang muli, sa oras na umalis na kami sa pewter niya. Nasaan na raw sina Raquel? Tanong ni Tyrone sa akin, nang makapasok kami sa loob ng sasakyan. Nasa backseat kaming tatlo at sa pagitan namin si Charlie. Nasa airport na sila, nakangiting sagot ko. Kanina pa yata sila roon. Dapat sinabi mo sa akin. Baka kanina pa sila naghihintay, sabi niya sa akin. Sila ang hindi sumunod sa oras na napag-usapan Tyrone, saad ko. Siguro kasing excited sila ni Charlie dito, dagdag ko at nilingon ang anak ko, na nakangisi lang habang nakatingin sa labas at humihimig pa. Ikaw pala, aniya at tiningnan ako sa aking mga mata. Hindi ka ba excited? Excited naman, tugon ko at pilit na ngumiti sa car iya. Then show more enthusiasm. Smile, aniya bago inlabas ang kanyang cellphone. Today, we will be going on a beach trip, aniya at nagsimulang mag-video. Itinapat niya sa sarili niya ang front cam sabay akbay kay Charlie. First time din ni Charlie na makakita ng puting beach. Excited ka na ba Charlie? Yes, nakangising sabi ng bata. Itinapat naman sa akin ni Tyrone ang cellphone niya. How about you Claudine? Yes, I can't wait to see your private resort, sagot ko at pilit na ngumiti. Marami pa siyang sinabi sa video kasama si Charlie. Sinubukan nila akong isama, pero nagkunwari akong tinatawagan sila Raquel. Nasasaktan akong makita silang sobrang saya. Naiisip ko kasi, na baka hindi na masundan pa ang ganoong bonding nila, lalo na't tapos na ang pagpapanggap namin. Wow! I can see the sea mommy. Bulalas ni Charlie nang makarating kami sa port. Halos 4 na oras din ang binyahe namin para makarating lang sa port. Saan po tayo magstay? Tanong niya sa akin. Kailangan pa nating maglakbay ng 30 minutes para makarating sa aking private resort, sabat ni Tyrone sa amin. Magbabangka tayo? Tanong ni Len na nasa likuran ko. No, gagamitin natin ang pribadong yate ng resort ko, nakangiting tugon ni Tyrone bago niya binuhat si Charlie, at pinasakay sa balikat niya. Wanna ride a boat Charlie? Yes daddy, bibong tugon nito at nauna na silang maglakad. Sis, mukhang napalapit na talaga si Charlie kay Tyrone, bulong niya sa akin. Sabihin mo na lang kaya sa kanya ang totoo. Malay mo pala, tanggapin niya ng mainit ang anak mo pati na ikaw. Malabo sis, sabi ko sa kanya. Anong pinagbubulungan niyo riyan? Pagsingit ni Adrian sa usapan, sabay kuha ng mga gamit ko sa akin. Ako na ang magdadala ng mga to at nang makapag-focus kayo sa tsismisan ninyo, nakangiting sabi niya sa akin bago siya sumunod kina Charlie at Tyrone. Ang sweet naman ni Daddy Adrian kay Mommy Claudine, pang-aasar sa akin ni Raquel, kaya masama ko siyang tiningnan. Ikaw talaga ang rason kung bakit naiilang na ako kay Adrian, sabi ko sa kanya. May gusto naman talaga siya sa'yo. Ikaw lang yata ang hindi nakakahalata, gihit niya pa at ngumisi sa akin. Ewan ko sa'yo, sabi ko at sumunod na rin. Pero balik tayo sa usapan natin kanina, hirit niya. Wala ka ba talagang plano na sabihin kay Tyrone ang totoo? Sa tingin ko naman ay okay siya. Tingin mo lang yun Raquel. Baka mag-ibang tao siya sa oras na malaman niya na pinapaikot ko lang siya sa mga palad ko, na ako pala ang babaeng hinahanap niya matagal na, paliwanag ko sa kanya. Baka ilayo niya lang sa akin si Charlie. So it's better to stick to my plan. Napabuga na lang siya ng hangin bago nagkibit balikat. Ikaw sis, support na lang kami sa'yo. Tumango lang ako sa kanya at wala na sanang balak magsalita, pero humirit pa talaga siya.
Pero what if bigla kang ligawan ni Tyrone? I mean, what if ma-in-love siya sa'yo? Hindi ako agad nakasagot sa kanya. Dama ko ang pagpitik ng dibdib ko at ang paglitaw ng mga imahe mula sa maiinit naming mga tagpo. Naalala ko rin ang mga sinabi niya sa akin, kaya hindi ko mapigil ang mamula. Halaka, nag-blush. Pang-aasar ni Raquel at ngumisi sa akin. Kinilig ka, OMG. Baka mas mamula pa yang pisngi mo pag sinapak kita, pagbabanto ko sa kanya. Naiinitan lang ako sa araw, sabi ko sa kanya. Kaya na nga at baka may one pa tayo, pag-iiba ko na lang ng usapan at tumuloy na. Nang makapasok kami sa yate ay parehong-pareho kami ng reaksyon manghang-mangha. Sino ba namang hindi, liban sa first time namin sa yate, hindi namin inaasahang ang ganda pala ng loob nito. Parang isang buong bahay na rin ang hitsura ng loob. May living room, may bar counter, at may mga kwarto din. Grabe sis, sabihin mo na kay Tyrone ang totoo, sabi ni Raquel sa akin at kumapit sa kanang balikat ko. Malay mo pala, kaya ka hinahanap ay para pakasalan ka. Edi instant bilyonarya ka, dagdag niya pa habang inililibot ang mga mata sa paligid. Hindi yun mangyayari, sagot ko at mapait na ngumiti. Si Charlie lang ang habol niya at hindi ako, dagdag ko pa bago sila hinanap. Nakita ko sila sa deck. Nasa gitna ni Adrian at Tyrone si Charlie. Stop na po, tila nababahalang sabi ni Charlie. Daddy Tyrone, Tito Daddy, stop na po. No fighting, saway niya rito. At nang makita niya ako ay tila nabuhayan siya ng loob. Mommy, help! Mabilis akong lumapit sa kanila at doon ko lang napansin ang talang ng tingin nila sa isa't isa. Mukhang isang kalabit lang ay magsasalpukan talaga sila. Anong nangyayari? Pagpapagitna ko. Mommy, bigla na lang silang nagalit sa isa't isa, pagsusumbong sa akin ng bata kaya isa-isa ko silang tiningnan. Anong nangyayari Adrian? Tanong ko. Itanong mo sa boss mo, tugon niya at binigyang diin pa ang salitang i-boss. Well, ask your friend, sabi naman ni Tyrone nang tumingin ako sa kanya. Napabuga ako ng hangin at napailing na lang. Hindi ba kayo nahihiya? Kayo yung matatanda pero nagpapaawat kayo sa bata. Hindi makapaniwalang sabi ko bago kinuha si Charlie. At tingin nyo mabuting halimbawa kay Charlie ang ginawa nyo. Siya ang nagsimula, pagsusumbong ni Tyrone. Kung ano-anong sinasabi. Dahil nagpaparinig ka, sabat naman ni Adrian. Ikaw tong kung ano-anong sinasabi. You know what, magsama kayong dalawa. Inis kong sabi dahil na-stress ako sa kanila. Tiningnan ko si Charlie. Anak, kay mami ka na muna sumama okay. Tito Daddy and Daddy Tyrone are not good examples, sabi ko sa kanya at hinila na siya palayo sa dalawa. Huminga ako ng malalim at hinilot ang sentido ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Alam kong hindi nila gusto ang isa't isa, lalo na si Tyrone kay Adrian. Sana talaga at hindi sila magkagulong dalawa. Dahil baka imbes na mag-enjoy at mag-relax, ay baka ma-stress lang ako lalo sa bakasyong ito. At bakit ba hindi sila magkasundong dalawa? Tyrone's point of view, huminga ako ng malalim bago naglakad palayo sa Adrian na iyon, bago pa man ako maubusan ng pasensya at maihulog ko siya sa dagat. Dapat pala hindi ko na siya niyaya. Panggulo lang siya sa bakasyon namin. Pero hindi ko magawang tumanggi sa kahilingan ni Charlie. Alam kong matutuwa siya kapag kasama namin ang walang hiya na iyon. Hahanapin ko palang sina Claudine at Charlie nang sundan niya ako. Sir, tawag niya. Napapikit ako dahil kumukulo talaga ang ulo ko, kahit na marinig ko lang ang boses niya. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Sa malamig na mga mata, tinitigan ko siya ng masama. Ano? Layuan mo si Claudine, matapang niyang sabi, na parang nasa kanya ang lahat ng karapatan para sabihin iyon. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya, kasabay ng tila pagtitik ng ugat sa gilid ng ulo ko. At sino ka para sabihin yan? Tatay ka ba niya? Kaibigan niya ako, mabilis niyang sagot habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Oh, a friend. Ngumisi ako bago umiling. Kaibigan ka lang pala eh. Well, don't tell me what to do, Mr. Friend. Akala ko naman kung sino ka sa buhay ni Claudine para pagbawalan ako, tugon ko sa kanya. You are in no position to claim ownership over her. She's a free fish I could still catch. Kita ko ang pamimulag ng kamao niya. Kilala ko ang mga tipo mong tao.
Paglalaroan mo lang ang damdamin niya, matigas niyang sabi. Huwag mo nang guluhin ang payapa niyang buhay at lubayan mo na siya. How judgmental, nakangisi kong sabi. Hindi mo ako kilala, Adrian. At isa pa, wala ka sa posisyon para itaboy ako. Si Claudine lang ang may karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Bakit hindi ikaw ang lumayo sa kanya? Napangisi ako nang makita kung paano kumunat ang noo niya sa inis. Don't tell me na gusto mo siya. Prank ang sabi ko. Kaya pala ang possessive mo. But too bad, mukhang hindi ka gusto ni Claudine. Kaibigan lang ang tingin niya sa iyo, na alam mo naman, di ba? Ngumisi siya sa akin sa kabila ng inis na nararamdaman. At paano ka naman nakakasigurong hindi ako gusto ni Claudine? Nakangisi siyang umiling. Hindi pa ako nanliligaw, pero sa oras na gawin ko yon, madali na lang para sa akin dahil kilala ko na siya. Alam ko na kung paano kunin ang loob niya, pagyayabang niya sa akin. Kilala na rin niya ako. Kaya mataas ang tsansang magkamabutihan kami. Naikuyong ko ang mga kamay ko sa iritasyon. Kuhang-kuha niya talaga ang inis ko. Kung ihulog ko na lang kaya siya sa dagat at nang matapos na. But there's no way I can do that. Papatayin ako ni Claudine at kamumuhian ako ni Charlie. Well, yon ay kung hahayaan kanyang ligawan siya. Tugon ko, bago ako tumalikod para matapos na ang usapan namin, dahil baka hindi ako makapagpigil at magdilim pa ang paningin ko. Nang makarating kami sa isla, ay agad kaming sinalubong ng mga staff ng resort. Inutusan ko agad silang dalhin ang mga bagahe namin sa kanya-kanyang kwarto. At syempre, sinadya kong sa malayo si Adrian. I can't have him lurking near Claudine. It's a strategic move to get rid of the pest. Mommy, want ko na mag-swim. Sambit ni Charlie habang nakasakay siya sa balikat ko. Binabagtas namin ngayon ang hallway papunta sa mga kwarto namin. Nasa unahan namin si Raquel at Adrian, at kasalukuyang kausap ang staff na gumabagay sa amin. Mamaya na anak, we need to get into our room pa, sagot naman ni Claudine. I'll take you for a swim later, Charlie, sabi ko sa bata. Ililibot kita sa resort. Talaga, Daddy Tyrone? Natutuwang tanong niya. Tumango ako sa kanya. Yes, I'll make sure you'll have fun. Dagdag ko pa at ipinarinig ko talaga kay Adrian. Pwede kang sumama sa amin kung gusto mo, Claudine. Mommy, sama ikaw, sambit ng bata sa ina. Please, pagpupumilit nito ng mukhang nag-aalangan ang ina. Wala nang nagawa si Claudine kundi ang tumango. Fine, pero magre-rest muna si Mommy saglit, okay? Okay, Mommy. Nang makarating na kami sa mga kwarto namin, ay kita ko ang pagtataka sa mukha ni Adrian, nang mapansing siya na lang ang ginagabayan ng staff palayo sa amin. Saan yun? Tanong ni Raquel. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ilang kwarto lang ang layo niya sa atin, dahil book na ang katabing rooms, pagsisinungaling ko. But don't worry, hindi naman siya gaanong malayo. Well, wala tayong karapatang mag-request na i-move siya sa mas malapit na room, dahil libre lang to, nakangising sabi ni Raquel. Thank you ulit sa libreng bakasyon, Sir Tyrone. Grabe, ang ganda rito. Iyong gandang alam kong hindi ko afford, dagdag niya bago nilingon si Claudine. Punta ako sa kwarto mo mamaya. May mga dala ako. Mga dala, kunot noong tanong ni Claudine. Yep, punta ako mamaya. Kalkalin ko lang sa malita, nakangising tugon nito, bago tuluyang pumasok sa loob ng kwarto niya. Nagpaalam na rin akong papasok na para makapagbihis. Hinubad ko na lang ang polo ko at nagpalit ng beach shorts, at nilagyan ng sunblock ang buong katawan ko. Daddy Tyrone, napalingon ako sa may pinto nang marinig ko ang boses ni Charlie kasabay ng mahihinang pagkatok. Can I come in? Tita Raquel told me to stay with you for a bit. Agad kong binuksan ang pinto. Sure, bakit? What happened? Mommy and Tita Raquel are changing. Sabi ni tita bawal daw ako mag-look kaya dito daw muna ako, paliwanag niya. Okay, sabi ko at pinapasok na siya. Let's put sunblock on you para hindi ka magka-sunburn, sabi ko sa kanya. Nakabihis na kasi siya. He's wearing his cute blue swimming trunks and had a blue goggle around his neck. Daddy Tyrone, tawag niya sa akin habang nilalagyan ko ang likod niya. Yes, thank you po, Anya. Natigilan ako dahil sa sinabi niya.
It was the most genuine expression of gratitude I ever heard, pure, innocent, and heartfelt. Somehow, it gave me a warm feeling in my chest. For what? Tanong ko sa kanya at tipid na ngumiti. For so many things, aniya bago siya humarap sa akin at malawak na ngumiti. Kasi kahit hindi ako ang real son mo, you do things to make me happy, dagdag niya bago inilingkis ang maliliit na braso sa palibot ng aking leeg. I was frozen. Hindi ko lubos akalaing makakarinig ako ng ganong mga salita, mula sa bibig ng isang bata. Napatitig ako sa kanya at nayakap na lang siya pabalik. Hindi ko alam pero para akong maiyak. Kaya mas mahigpit ko siyang niyakap para maramdaman ang init niya, para maramdaman yung comfort na binibigay niya sa akin. You're always welcome, Charlie. You're always welcome, bulong ko sa kanya. This kid was raised well. He's smart and good with his words. How I wish na maging close man lang ang anak ko sa ugali niya. Maya-maya pa ay kumalas na ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Nginitian ko siya ng matamis. Shall we go outside? Let's play with the waves. Alok ko sa kanya na mabilis naman niyang tinanguan. Kaya kinarga ko na siya at sabay na kaming lumabas. Nang makalabas kami ay nadatnan namin si Raquel na hila-hila si Claudine. Sis, hindi ako lalabas ng ganito ang suot. Sigaw ni Claudine habang kapit na kapit siya sa pintuan. Ano ka ba? Bagay nga sa iyo oh. Fair na, anong nangyayari dito? Tanong ko kaya kapwa sila napatingin sa akin. Agad na nagtago sa likod ng pinto si Claudine. Itong si Claudine sir, ayaw niya raw lumabas ng nakabakini, pagsusumbong ni Raquel sa akin. Malinaw na sabi ng staff na mag-swimwear. May dala akong rash guard Raquel. Hayaan mo na akong isuot yun, sabat ni Claudine sa usapan. Napatingin ako sa kanya, at doon ko lang napansin ang dark red two-piece bikini na suot niya. The color made her skin glow. Pero hindi ko masaipat ang kabuoang look niya, dahil nagtatago siya sa pinto. That looks good on you, sabi ko sa kanya. And it's not like may pakialam ang ibang tao sa kung ano ang suot mo. They're here to relax and not mind others' business. See, kaya wag ka ng shy girl dyan at lumabas ka na, segunda naman ni Raquel at muli siyang hinila. Mommy, let's go na. I wanna swim na, sabi naman ni Charlie. Come on Claudine, ay ako sa kanya. At huwag mong isipin na magsuot ng rash guard habang nasa resort na ito. Mga bata lang ang nagsusuot nito. Pero kasi, hindi na niya natapos ang sinasabi niya, dahil bigla siyang hinila ni Raquel. Wala na siyang nagawa nang lumantad siya sa harapan ko. Hindi ko mapigil ang mapatitig sa kanya, dahil ang hot niya. Kitang-kita ko ang curve niya dahil sa two-piece niyang suot. Ang dark red na kulay ng tela ay nagpatingkad sa hugis ng kanyang katawan. Napalunok ako. See, hindi bagay sa, you look so freaking good, na ibulalas ko, dahilan para mapatingin siya sa akin. I mean, sinubukan kong bawiin ang sinabi ko pero wala akong maisip na pamalit. Nauuto ako at biglang nataranta. Damang-dama ko ang init sa magkabilang tainga ko, pati na sa batok ko. Tawagin ko muna si Adrian, singit ni Raquel bago tuluyang umalis. Kaya kami na lang ni Claudine at Charlie ang naiwan. Nagkatinginan kami ni Claudine, pero agad din siyang nag-iwas ng tingin. Hindi bagay, di ba? No, you look good, sabi ko sa kanya bago siya nilapitan at pinatayo ng tuwid. You look stunning Claudine, so keep your chin held up high, dagdag ko bago dahan-dahang inilapit ang mukha ko sa kanya, habang lumulunok ng laway. Mommy Daddy, let's go swim na. Singit ni Charlie, kaya mabilis akong napalayo sa kanya. Right, bulalas ni Claudine habang namumula ang kanyang pisngi. Saan mo gustong pumunta? Sa dagat nga, I want to make a sand castle, aniya at gumalaw-galaw sa balikat ko. Fine, let's go, sabi ko at agad na hinawakan ang kamay ni Claudine. Kita ko pa ang pagkabigla sa ekspresyon niya, kaya agad akong nag-isip ng palusot. Sasama ka sa amin, sambit ko sa kanya bago kinuha sa bulsa ko ang cellphone. I-record natin ang unang White Beach experience ni Charlie. Charlie, tumingin ka dito. Dinig kong tawag ni Claudine sa anak niya. Kasalukuyan kaming gumagawa ng sand castle, at kinukunan kami ni Claudine ng video. Say hi to the camera. Hi,
Nakangiting sabi ni Charlie at kumaway pa. We're making a big castle with my daddy Tyrone. Aniya at itinuro ako. Itinutok sa akin ni Claudine ang camera. Say something, Daddy Tyrone. Aniya. Napatingin ako sa kanya, at hindi ko alam kung anong nangyari, pero biglang naging slow motion ang mga pangyayari. At ang tanging nakikita ko lang ay ang genuine at matamis ng ngiti ni Claudine. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang hajijek niya. Then my heart started to beat really fast. Napakurap ako ng ilang sandali. Sinubukan kong i-assess kung ano ang nangyayari sa akin. Then it hit me. Nagsisimula na ba akong magkagusto sa kanya? Hindi ko maiwasang titigan si Claudine habang kinukunan niya ng video si Charlie, habang naglalaro sa tubig. Hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa kanya, lalo na sa matamis niyang ngiti. Then here comes my heart, na sobrang bilis ng tibok ng ilang minuto na. Gusto ko ba talaga siya? Yan ang tanong sa isip ko na matagal ko nang gustong sagutin, pero hindi ako sigurado, hindi ko alam. Baka dala lang ng init ng panahon tong nararamdaman ko. Maybe it's a medical condition. There's no way I'd like her. She's foul-mouthed, siguradong hindi ko type. She's caring, she's sweet, she's gorgeous. The heck? Ano ba kasing iniisip ko? Daddy Tyrone, swim na tayo. Napatigil ako sa pag-iisip nang tawagin ako ni Charlie. Ngumisi lang ako sa kanya bago lamusong sa tubig. Mabilis siyang kumapit sa akin, at hiniling na dalhin ko siya sa malayo. No anak, masyadong delikado, sabi ni Claudine sabay ibinaba ang cellphone at tumingin sa akin. Huwag mong gawin Tyrone. You heard your mom, sabi ko kay Charlie at mapag-umanhing ngumiti. Paano kung mag-island hopping na lang tayo? Maaari akong mag-book ng isang maliit na bangka. Alok ko rito at nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha ng bata. Talaga, magiging masaya yun Daddy Tyrone. Fair na, bibo niyang sabi bago nilingon ang ina. Mommy, let's go island hopping. Come on Claudine, it's safe. I'll ask one of our staff to guide us. Sabi ko sa kanya bago ako lumapit, at kinuha ang cellphone ko sa kanya. Sige, pero pwede bang isama natin sina Raquel at Adrian? Aniya. May pamitik na ugat sa ulo ko, pagkarinig ko ng pangalan ni Adrian. Sure, sagot ko at pilit na ngumisi. Kahit ang totoo, ay labag sa loob ko na sumama sa amin si Adrian. Pero wala akong choice eh. Kung iiwan ko siya, malamang magtataka sila kung bakit ayaw ko siyang isama. Ayoko ring magmukhang kontrabida sa kanila at sirain ang bakasyon nila. Lalo na baka siguro ito na ang huling bakasyon naming magkasama, dahil tapos na ang trabaho ni Claudine at Charlie sa akin. Pumunta na kami sa may port, kung saan naghihintay ang staff na gag-abay sa amin. Alam ko talaga kung paano magpatakbo ng bangka, ngunit magiging mahirap para sa akin na gawin ito, habang nasa paligid si Adrian. Baka samantalahin niya ang pagkakataon na abala ako sa pagpapatakbo, para yumaligid siya kay Claudine. Kailangan kong siguraduhin na hindi niya makukuha ang pagkakataong iyon. Nang makarating sina Raquel at Adrian, ay pumwesto na kami isa-isa sa speedboat. I made sure na magkatabi kami ni Claudine sa unahan. Nasa gitna namin si Charlie. Kinuha ko talaga si Charlie para walang magawa si Claudine, kundi ang tumabi sa amin. Claudine, take a video, sabi ko sa kanya at ibinigay ang cellphone ko. Okay, aniya at nagsimulang mag-record. Hi guys, today, mag-island hopping kami. And this will be my first time. Mine too, sabat ni Charlie at ngumisi sa camera. Mine 3, sabat naman ni Raquel. Mine 4, paggaya ni Adrian bago sila sabay-sabay na tumingin sa akin. This is not my first time. Maybe my 100th time. Alang-inang tugon ko, at nakita ko kung paano sila mainggit sa akin. Ay tama, mayaman ka nga pala sir, sabi ni Raquel at ngumisi pa sa akin. No, hindi ako ang mayaman, kundi ang parents ko, sagot ko sa kanya. Ganun pa rin yun sir, mayaman kayo. Period. Ngumiti na lang ako sa kanya at nang matapos na ang usapan. Pumunta kami sa isang isla papunta sa isa pa. Sabay kaming kumuha ng litrato at video, lalo na si Charlie. Sinigurado kong masaya siya, para maging hindi malilimutan ang kanyang unang island hopping adventure.
Alam kong ang pagpapasaya sa kanya ay magpapasaya din sa kanyang ina. Hindi ko alam kung kailan ko lang ito naramdaman, basta nagising na lang ako na gusto ko na lang makita ang ngiti niya. Gusto kong lagi siyang maging masaya, kasi sa tingin ko, ay naranasan na niya ang mga pagsubok at hirap sa buhay, at gusto kong makapagpahinga man lang siya mula doon. Daddy Tyrone, that was so cool. Nakangising sabi ni Charlie sa akin habang nakasakay siya sa aking balikat. Ang ganda ng islands, and the sand were really white. Did you like it? Nakangiting tanong ko sa kanya. I love it. Bibong sambit niya. I love it sobra. Thank you, Anya. Napangiti na lang din ako sa naging reaksyon niya. Lumingon ako kay Claudine. Did you have fun too? Tanong ko sa kanya. Tumungo siya at ngumiti. Yes, thank you. Nginitian ko siya pabalik bago ko sila nilingon lahat. We'll have dinner at 7. And since mahaba pa ang time, you can go around and explore the area, sabi ko sa kanila. Kayo rin, Claudine, Charlie. Ikaw pala, Daddy, tanong sa akin ng bata. I have to go somewhere and make some arrangements, sagot ko sa kanya bago ako nagpaalam na aalis na. Ang totoo, nagpaplano akong mag-organize ng isang maliit na party para sa kanila. Kakausapin ko ang mga event organizer at maghahanda ako ng party para sa kanila. Susulitin ko na ang panahon na kasama ko silang dalawa. Kaya pala, bulalas ni Claudine sabay tingin sa akin. Gumawa ka ng surpresa para sa amin, aniya at matamis na ngumiti. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. I suddenly felt embarrassed. Well, small party lang naman. Not a big deal. Sabi ko at nag-iwas ng tingin at napahimas na lang ng batok. Tiningnan ko si Charlie na kasama sina Raquel at Adrian. Sige na, lumapit ka na sa kanila. Anong ako? Aniya bago hinawakan ang kamay ko. Tayo, let's enjoy this party together, dagdag niya at tuluyan na akong hinila. Napatitig na lang ako sa kamay naming magkahawak, at mahinang napamura. Huminga ako ng malalim para pakalmihan ang sarili ko. Damn, I think I really like her. Gusto ko na talaga si Claudine. Sisiguraduhin kong sasabihin ko ito sa kanya, bago matapos ang gabing ito. Hindi ako magsasayang ng oras. Hindi na ulit.